Ruth, unang kabanata hanggang ikalawang kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ruth, unang kabanata, ang pakikiramay ni Ruth kay Naomi. Ruth, ikadalawang kabanata, nakilala ni Ruth si Boaz. Ruth, unang kabanata, si Elimelech at ang kanyang sambahayan sa Moab. Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Huda, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanilang mga anak na sila Malon at Kelion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Efrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Malon at Kelion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Huda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, "Umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya." At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, "Hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyong bayan." Sumagot si Naomi, "Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong makakapag-asawang muli o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari. Kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian." Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." Sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay, at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan." Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. "Hindi ba't si Naomi ito?" tanong ng kababaihan. Sumagot naman si Naomi, "Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito, ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay." Iyan ang nangyari kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ng anihan ng sebada. Ruth, ikalawang kabanata. Si Ruth sa bukid ni Boaz. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag." Sumagot si Naomi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan.
Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, "Sino ang babaeng iyon?" Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sagot ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap. Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, Ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti ninyo sa akin? Sumagot si Boaz, Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop. Sumagot si Ruth, Salamat po. Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayay hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth. Halika rito, kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa. Kaya't umupo na siyang kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na cebada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog, may natira pa sa pagkaing ibinigay sa kanya. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbilinan ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binikis na uhay. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binikis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang napulot. Halos 5 salop na sibada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyanan ang naipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Nagtanong si Naomi, saang bukid ka ba namulot ngayon? Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo. At ikinuwento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Kaya't sinabi ni Naomi, pagpalain nawa siya ni Yahweh na hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay. Idinugtong pa niya, malapit nating kamag-anak ang taong iyon, isa sa mga may tungkuling mga laga sa naiwan ng mga yumao. Nagpatuloy ng pagsasalaysay si Ruth. Sinabi pa niyang magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. Sumagot si Naomi, Oo nga anak, baka mapahama ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuting ang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae. Ganoon nga ang nangyari, namulot si Ruth kasama ng mga gumagapas sa bukid ni Boaz hanggang sa maaning lahat ang trigo at ang sebada, at namuhay siya sa piling ng kanyang biyanan.